na patay si Israel sa kababata niyang si Jamaica. Madalas niya itong habulin at ligawan, subalit madalas din siyang i-reject at baliwalain ng dalaga. Kahit na ganoon, hindi pa rin siya tumigil sa paghahabol rito at panliligaw. Not until mas pinili ni Jamaica na samahan ng ibang lalaki kaysa samahan siya sa isang party. Iyon ang naging dahilan kaya pinili niyang iwasan ito. Sa pag-iwas na kanyang ginawa, paano kung magkabaliktad? Paano kung babae naman ngayon ang maghabol sa kanya? Isusugal kaya niyang muli ang puso o pipiliin na lamang niya na kalimutan ito? Jamaica! I love you! Please marry me! Malakas na hiyaw ni Israel sa labas ng kumpanya na pinagtatrabahuan ni Jamaica. Ang binatang ito ay si Israel, isang tanyag at kilalang CEO ng isang real estate company. Gwapo, mayaman, mabait at may six-packs na abs. Ngunit sa kabila ng mga bagay na mayroon ito, may isang babae na hindi niya magawang makuha at ito ay si Jamaica. Ang kababata niyang bata pa lamang sila ay mahal na mahal niya na. Jamaica! Darling, marry me! Muling sigaw niya. Di mo ba lalabasan ng secret admirer mo at sagutin? Nakakaawa naman siya dahil isang taon na yang ganyan dito sa atin eh. Ako na ngang nahihiya sa kanya. Ani naman ang dalaga, ang kaibigan ni Jamaica na si Loisa. Kasalukuyan silang nasa ikalawang palapag at kitang-kita ng dalawa ang ginawang pagkakalat ng binatang si Israel sa labas ng kumpanya. Nananakit na ang ulo ni Jamaica dala ng kakulitan ni Israel, subalit hindi pa rin ito tumitigil. Hayaan mo na siya, magsasawa din naman yan siguro balang araw. Sa tingin ko hindi yan magsasawa. Dahil tingnan mo kung paano kanya ligawan at habul-habulin. Bakit kasi hindi mo na siya bigyan ng sagot para tumigil na? Kawawa naman yung tao. At para na rin makakilala siya ng ibang babae na pag-alayan niya ng pagmamahal niya. Matagal ko nang ginawa yan, pero wala pa rin. Dahil ewan ko ba, tigas talaga ng ulo niyan. Alam mo, solusyonan mo na yan bago mo pa masaktan ng sobra. Dahil baka balang araw, pagsisihan mo yan. Saad ng kaibigan ni Jamaica bago ito umalis at bumalik sa trabaho. Naiwan naman si Jamaica na nakatanaw pa rin sa bintana at pinapanood ang ginagawa ni Israel. Napabuntong hininga siya dahil sa stress na dala ng binata sa kanya. Sa loob ng 2 dekada, mga bata pa sila noong unang beses na nagtapat ito ng pag-ibig sa kanya. Dahil mga bata pa ay hindi nila ito binigyan ng ibang ibig sabihin. Subalit sa paglipas ng mga taon habang tumatanda sila, mas lalong lumalala ang pagiging baliw nito sa kanya. Nagsimula na rin ito magtapat ng pag-ibig noong nasa kolehiyo sila, magpahanggang ngayon. Subalit kahit na ganoon hindi magawang bigyan ng tsansa dahil na rin sa takot na maraming mga babae ang nababaliw sa binata. Dahil ayaw talagang tumigil ni Israel sa labas, nagpa siya na si Jamaica na labasan ito at kausapin. Sa bukana pa lamang ng pinto, nagningning na agad ang mga mata ni Israel nang makita siya. Sino ba kasi ang hindi magkakagusto sa lalaking nasa harapan niya kung saksakan ito ng kagwapuhan? Siguro siya, ayaw na lamang dahil ayaw niyang masaktan at ayaw niyang magkaroon ng conflict ang pamilya nilang dalawa. Darling! Israel, hindi ba nag-usap na tayo? Naitigil mo na itong mga pakulumong to? Bakit ang kulit mo ha? Aniya sa lalaki na may bahid ng inis, ngunit ngumiti lamang si Israel ng sobrang tamis. Di ako titigil hanggat hindi mo ako sinasagot. Alam mo naman na gusto kita, hindi ba? Papatunayan ko sa'yo na seryoso ako sa'yo. Pero hindi nga kita gusto. Dumaan ang sakit sa mata ni Israel at hindi iyon nakaligtas sa mga mata ni Jamaica. Ngunit wala siyang pakialam dahil kailangan na itong mahinto. Kaya ako nga ito ginagawa para magustuhan mo ko, hindi ba? Kaya hayaan mo lang ako. At hanggang makuha ko ang matamis mong oo. Huwag ka nang magpagod dahil hindi kita magugustuhan. Itigil mo na ito at umuwi ka na, please lang. Araw-araw mo na lang binubulabog ang mga tao rito. Darling naman, huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan.
dahil nasasaktan ako. Kunwari pa nitong hinawakan ang dibdib na tila nasasaktan nga siya. Israel, seryoso talaga ako. At tama na, please. Ayoko rin magkaroon ng alitan sa pamilya natin dahil lamang sa gusto nilang tayo ang magkatuluyan. Jamaica, hayaan mo na lang akong patunayan ang pagmamahal ko sa'yo. Pwede ba? Gusto ko itong ginagawa ko at wala akong nakikitang mali. Dahil totoo naman talaga na mahal kita. Pamimilit pa rin ni Israel kaya naman mas lalong nagpintig ang ulo ni Jamaica. Ano bang hindi mo maintindihan na itigil mo na itong kalokohan na to? Hindi nga sabi kita gusto, kaya tama na. Darling naman, huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan. Dahil nasasaktan ako. Wala akong pakialam dahil ilang beses na kitang sinabihan tungkol dito na tama na. Hindi ba? Itigil mo na to dahil wala kang mapapala sa akin. Aniya pa na nagpatahimik rito. Sige, uuwi ako sa ngayon. Pero huwag kang umasa na titigil ako. Dahil hindi ako titigil para sa'yo. Banayad na sabi ng binata bago ito naglakad paalis. Sumakay sa sasakyan at saka pinaandar. Naiwan si Jamaica doon nang mabigat ang loob at nakokonsensya sa sinabi niya rito. Ngunit anong magagawa niya? Kailangan niyang protektahan ang sarili upang hindi siya masaktan. Lumipas ang 1 linggo lamang pero hindi talaga tumigil si Israel sa panliligaw kay Jamaica. Mas lalo pang pinag-igihan nito ang panliligaw sa dalaga. Kaya naman walang magawa si Jamaica kundi ang ipagtabuyan ito. Walang pagbabago dahil hindi talaga natinag si Israel sa panliligaw nito. Kaya naman hinayaan na lamang niya. Muling lumipas ang 2 araw at kailangang magtungo ni Jamaica sa malayong probinsya dahil sa proyekto na kailangan niyang gawin. Kasama ang kaibigan, tinungo nila ang probinsya ng walang alam at hindi man lang pinag-aralan. Di mo sinabi na sobrang layo sa kabihasnan ng lugar na to? Ni wala ngang signal ang cellphone ko, Jamaica. Anong gagawin natin? Naubusan ng gasolina ang sasakyan at nasa gitna pa tayo ng kagubatan. Ani ni Loisa na may pagpapanik na. Pwede bang huwag kang maingay? Nag-iisip ako ng solusyon kung paano tayo makakaalis dito. Di na dapat ako sumama, loka. Paano kung may mga mababangis na hayop dito? Paano na tayo? Hindi tayo pwedeng maglakad palabas ng gubat dahil 2 oras ng biyahe natin dito. Di ko alam. At nag-iisip pa ako ng kung anong pwede natin gawin para makaalis tayo dito. Mabuti pa, pumasok na muna tayo sa loob ng sasakyan dahil hindi natin alam kung ano ang nag-aantay sa atin kung pipilitin nating maglakad. Suhestyon pa ni Jamaica na sinunod din naman ng kaibigan. Tahimik man si Jamaica ngunit nakakaramdam na rin siya ng takot. Pero kailangan niyang tatagan ang loob niya dahil hindi lamang siya ang naroon kundi kasama na si Loisa. Hindi pa nakatulong ang malakas na buhos ng ulan pati na ang pagkulog at kidlat ng malakas. 3 oras na rin sila doon at ni tubig ay wala silang dala kaya naman kumakalam na rin ang sikmura nilang 2. Nagugutom na ako. Di ka nag-iisa. Kailan kaya titigil ang ulan? Sa tingin ko, kailangan na nating lakarin yung daan na yan para makahingi tayo ng tulong. Gusto kong gawin yan, pero sa ngayon, subukan natin na mag-antay. Ani naman ni Jamaica. Inilabas niya ang cellphone at nagulat siya nang magkaroon ng isang signal doon. Nataranta siya agad at sinamantala iyon na tawagan ng taong unang pumasok sa isipan niya. Hello, darling? Unang bungad nito kaya halos maiyak si Jamaica sa tuwa. Hello, Israel? Naririnig mo ba ako? Tulungan mo kami dito sa Barangay Talisan, please. Nawala ng gasolina ang sasakyan at stranded kami dito. Hello? Jamaica? Nandyan ka ba? Di ko kasi maintindihan ang sinasabi mo. Hello? Israel! Hello! Sigaw ni Jamaica dahil hindi na sila magkarinigan hanggang sa narinig niya ang tunog ng takot. Tuluyan nang namatay ang tawag dahil wala ng signal. Napahampas na lang si Jamaica sa manubela ng sasakyan at napaluha dahil sa sitwasyon nila ngayon. Iyon na ang huling pag-asa nila upang makaalis sa lugar na iyon. Kumalma ka. Baka mamaya, subukan natin ulit. Sa tingin ko, may parte ng lugar na ito na malakas naman ang signal. Iyon na kasi ang pagkakataon para malaman nila ang kalagayan natin, Loisa. Alam ko, pero subukan natin mamaya. At
At alam ko naman na magsisimula ng maghanap ang lalaki mo dahil sa pagtawag mo sa kanya. Ani pa ni Loisa. Bumalik sila sa pagiging tahimik at paghihintay na tumila ang malakas na ulan. Tumagal ng 4 na oras ang pananatili nila sa kotse nang biglang may kumatok sa bintana ng sasakyan nila. Mabilis na binuksan ng kaibigan ni Jamaica ang ilaw ng cellphone nang bumungad sa kanila si Israel. Basang-basa at puno ng pag-aalala ang mukha. Sa likod nito ay ang 5 pang lalaki na nakasuot ng suit. Nakangunot ang kilay habang nakatingin sa kanila. Naiyak si Jamaica nang makita si Israel kaya hindi niya napigilan na yakapin ito. Shh! Nandito na ako, darling. Wala namang masakit sa'yo, hindi ba? Hindi ka naman nasaktan? Puno ng pag-aalalang tanong ni Israel. Israel, akala ko hindi mo ko narinig. Di nga, kaya naman halos mamatay na ako sa pag-aalala kung nasan ka at nalaman ko na nandito ka. I'm sorry kung nahuli ako ng konti sa susunod. Di na ito mangyayari pa. Ani ni Israel at hinalikan pa ang uluhan ni Jamaica. Samantala ang mga kaibigan ni Israel ay kanya-kanyang tungo na sa mga sasakyan nila. Dahil sa pagpapanik, binulabog kasi niya ang mga ito upang hanapin ang dalaga. Nagpasalamat muna si Israel sa mga kaibigan bago niya pinaandar ang sasakyan at tahimik na bumiyahe. Tahimik lamang sila sa loob ng kotse. Malayo ang biyahe kaya naman nakakaramdam ng kahihiyan si Jamaica. Pinagtulakan kasi niya ito palayo, ngunit heto siya at sa kanya pa rin humingi ng tulong. Di ka ba nagugutom? May binili akong fast food sa backseat. Alam kong hindi ka pa nakapag-dinner, kaya yan na lang ang binili ko. Sabi ni Israel kaya naman napatingin si Jamaica sa backseat. Naroon nga ang 2 paper bag ng paborito niyang fast food. Mas lalo lamang siyang nakaramdam ng konsensya dahil sa kabila ng panunulak at pambabaliwala niya ay handa pa rin ang binata na maging mabuti sa kanya. Anong iniisip mo? Nilalamig ka ba? Iba ba ang gusto mong kainin? Pwede mo namang sabihin sa akin kung anong gusto mo. Wala akong gusto. Pero, bakit? Tanong pa ni Jamaica. Anong bakit? Anong ibig mong sabihin? May problema ba? Bakit ka ako? Bakit ang bait mo sa akin? Bakit ganito ka pa rin kahit na paulit-ulit kitang itulak palayo? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin sa'yo ang dahilan kung bakit baliw na baliw ako sa'yo? Kahit nasan ka pa, basta ako ang una mong hahanapin o tawagan, hindi ako magdadalawang isip sa'yo. Pero nasasaktan kita. Naiintindihan ko na hindi mo ako gusto. At valid yun. Minsan nga, naiisip ko na rin na baka sobra na rin ako. Pero ano magagawa ko? Gustong gusto kita. Kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ramdam ni Jamaica ang sinsero sa boses ni Israel. Para bang may humaplos sa damdamin niya. Subalit hindi pa rin mawala-wala ang matinding takot sa dibdib niya. Natatakot siya dahil alam niyang may mas nararapat na babae para sa binata. Pero anong gagawin mo kung sakali na hindi kita magawang mahalin? Susuko ka na ba? No. Susuko lang ako kapag sinabi mo ngayon sa akin na hindi mo ako gusto. Medyo napaatras si Jamaica roon at natahimik at hindi alam ang isasagot. Hindi na muling nadugtungan ang pag-uusap nilang dalawa. Tuluyan na silang nanahimik. Nakakabinging katahimikan para kay Jamaica. Hanggang sa tuluyan na silang makauwi ng kondo niya at wala pa rin silang imikan. Uuwi na ako at mapahinga ka na. Hindi ka ba papasok muna? Para naman may pagtimpla kita ng kape. Tanong ni Jamaica. Lumapad naman ang ngiti ni Israel kasabay ng pag-iling. Hindi maintindihan ni Jamaica kung bakit nakaramdam siya ng dismaya. Hindi na. Alam ko gusto mo nang magpahinga. Kaya naman, mauuna na ako. Thank you nga pala. Nahihiya pa niyang sabi. Ginulo naman ni Israel ang buhok niya na madalas nitong ginagawa noong mga bata pa sila. Wala yun. Alam mo naman na malakas ka sa akin, hindi ba? Sige na, magpahinga ka na. Pinanood na lamang ni Jamaica ang binata hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Napahawak pa siya sa sariling dibdib dahil nag-iiba ang tibok ng puso niya. Mabilis ang pintig nito at hindi mawala sa isipan niya si Israel. Hindi iyon makakabuti sa puso niya dahil siya lamang ang masasaktan. Papasok na sana ng kondo si Jamaica.
Nang napalokso naman siya sa boses ng kanyang ina na kanina pa pala nanonood. Mom, bakit hindi ka naman nagsabi na nandyan ka pala? Muntik na akong atakihin dahil sa'yo. Nakita ko yon. May pagbabago na ba sa relasyon niyo ni Israel? Matutupad na ba ang pangarap ko? Mom, walang ganun, okay? Magkaibigan lang talaga kami ni Israel. Anak, hindi kaibigan ang tingin sa'yo ni Israel. Bata pa lang kayo, mahal ka na ng batang yon. Hindi ba gusto mo siya noon? Bakit ngayon nagbago na? Totoo ang sinasabi ng mommy niya na may lihim siyang feelings sa lalaki. Subalit natakot siya dahil pakiramdam niya ay hindi sila nababagay at masyado itong perfect. Natakot siya na baka hindi magawang suklian ni Israel ang nararamdaman niya. Kaya naman, mas pinili niyang ibaon sa limot ang pakiramdam na iyon. Nagbabago ang feelings, mommy. At saka, bata pa ako nun. Depensa niya. Anak, ina mo ko at hindi mo maitatago sa akin ang totoo. Alam kong may nararamdaman ka para kay Israel. Subalit, natatakot ka lamang. Mom, maniwala ka sa akin. Wala akong nararamdaman para kay Israel. At saka, magpapahinga na ho ako at marami pong nangyari ngayong araw. Aniya at bago pa makarating si Jamaica sa silid ay biglang nagsalita muli ang kanyang ina. Anak, sana naman ay hindi mo pagsisisihan ang lahat kapag napagtanto mong mahal mo naman talaga si Israel at nauna lamang ang takot mo. Hindi na sumagot pa si Jamaica at hinayaan na ang kanyang ina. Minabuti na lamang niya na mahiga sa higaan at ipahinga ang isipan. Dahil nakaramdam siya ng takot sa sinabi ng ina niya na baka nga balang araw ay pagsisisihan niya ang lahat. Sa kabilang banda naman ay si Israel na tahimik na nagtatrabaho sa opisina. Panay ang tingin niya sa cellphone sa tabi. Umaasa na makakatanggap siya ng simpleng text message muli sa dalaga. Subalit natapos ang 2 oras ay wala siyang natanggap. Hindi pa niya napansin ang pagbukas ng pintuan at iniluwan nito ang kaibigan na si Morocco. Pare, ang lalim ng iniisip natin ah. Kanina pa ako nagsasalita dito pero hindi ka nakikinig. Ano na namang ginagawa mo dito? Busy ako. May mga kailangan pa akong gawin. Aniya pa at sa cellphone pa rin ang tingin. Inaabangan mo na naman si Jamaica, no? Pare, di ka ba napapagod? Ilang dekada ka ng habol sa babaeng ayaw nga sa'yo. Bakit kasi? Hindi ka na lang sa kapatid ko. O sa ibang babae na handa kang mahalin. Ani naman ng kaibigan. Hindi nagustuhan ni Israel ang sinambit ng kaibigan kaya nabitawan niya ang hawak na ballpen ng pabalang. Di ba pare, nag-uusap na tayo sa ganito? Mahal ko si Jamaica at siya lang ang babaeng para sa akin. Di ka gusto pare. Kailan ka kaya matatauhan? Di yun mangyayari dahil hindi ko siya susukuan talaga. Sana nga pare at makuha mo ang loob niya dahil ikaw din ang masasaktan sa nakikita ko ngayon. Pero may iba tayo ng usapan ah. Nakita mo na ba yung proposal ni Mr. Valdez? No. Anong meron sa kanya? Di ba ito rin ang nagbalak na kunin ang kalahati ng shares natin at sa kanya halos panig ang lahat? Takang tanong ni Israel. Yes, tito siya ni Jamaica at sinasabi ko sa'yo na hindi mo pwedeng payagan ang matandang yun dahil hindi natin alam ang nasa utak niya. Baka naman kasi mabulag ka dahil may connection kay Jamaica. Di ko gagawin yun. Mabuti naman. Pero maiba tayo ulit. Meron ka bang wine dyan? Nai-stress ako sa sawa ko eh. Dahil hindi ko alam kung anong pagkain ang pinaglilihian na naman niya. Tulad ng madalas na gawin ng kaibigan dito, ay nagpakalasing at naglabas ng hinanakit sa asawang kinababaliwan din. Hanggang sa hindi na napansin ni Israel ang paglipas ng oras. Pawisan pa siyang dumaan sa flower shop upang kunin ang bulaklak na pinagawa niya dito at nagmadaling nagtungo sa kumpanya na pinagtatrabahuan ni Jamaica. Subalit nawala ang malapad niyang ngiti nang makita ang babae na may kausap na ibang lalaki. Otomatiko siyang lumapit sa dalawa at hinila si Jamaica palayo sa lalaki. Israel, ano ba? Ba't ba nanghihila ka na lang ng basta-basta ha? Inaano ba kita? Tsaka, bitawan mo nga ako. Naiinis na sabi ni Jamaica. Sino naman ang lalaking to? Bakit kayo nag-uusap? Bakit kayo magkasama? Sunod-sunod na tanong ni Israel. Kailangan ko ba talagang sagutin yan, ha? At saka, ikaw dapat ang tinatanong ko kung anong ginagawa mo dito.
Susunduin ka? Yayayain sana kitang mag-date. Total, alam ko na natapos ng trabaho mo. Di ako pwede dahil kailangan kong samahan si Jacob sa mommy niya. Pagtanggi naman ni Jamaica. Bakit? Anong meron at kailangan mo siyang samahan sa mommy niya? Ano siya? 10 taong gulang na bata? May bahid ng inis na sabi ni Israel. Guys, sa tingin ko, ako na lang mag-isa ang dadalaw sa mommy ko. Mag-away na lang kayong dalawa dyan. Singit naman ang lalaking tinawag ni Jamaica na Jacob. Hindi pwede. At saka gusto ko rin makita si tita dahil matagal ko na siyang hindi nabibisita. Di ka sasama. Israel, sino ka ba para pigilan ako, ha? Para kung masamang tao pala yung lalaki na yan. Ano na lang ang gagawin mo? Di ka sasama? O kung gusto mo, ako ang sasama sa'yo? Hindi. Bakit ka ba ganito na naman, ha? Kaibigan ko si Jacob. Kaya naman pwede ko siyang masamahan. Hindi kita tatay para pagbawalan ako, Israel. Hindi ka sasama. Sasama ako! Nag-iinit na ang dalawa kaya naman napakamot na lamang ng sariling ulo si Jacob dahil sa dalawa. Alam nyo, wag na kayong mag-away at isama mo na lang ang boyfriend mo. Di ko siya boyfriend. Salamat pare. Ani naman ni Israel sa lalaki. Ang sasakyan ni Israel ang ginamit nila patungo sa ospital kung saan naka-admit ang ina ni Jacob. Hindi pa rin magtigil ang dalawa sa talakan kaya naman nang makarating na sila, sa wakas doon pa lang nakahinga ng maluwag si Jacob. Huwag kang gagawa ng kapasawayan dito, Israel. Sinasabi ko talaga sa'yo na malilintikan ka sa akin. Mahinang bulong pa ni Jamaica. Hindi. Basta huwag kang lalapit sa lalaking yan at hindi ka na pwedeng makipagkita sa kanya na hindi ako kasama. Ano? Nagsaselos ka ba? Hindi napigilan ni Jamaica na may tanong dahil sa inaasal nito. Oo. Bakit sa kanya ang bait mo? Bakit sa akin? Lagi ka nalang galit. Tsaka, mas minabuti mo pa talagang samahan siya kaysa sa akin. Kaibigan ko si Jacob. Boyfriend mo ko. Hindi na naman napigilan ni Israel na isigaw kaya nakakuha sila ng atensyon sa ibang tao. Hinaan mo nga yung boses mo dahil baka hindi talaga kita matansya, Israel. Pagbabanta ni Jamaica na sinunod naman ni Israel. Hindi rin naman nagtagal at umuwi na silang dalawa. Tahimik sa loob ng kotse at hindi nagkikibuan. Hindi mo ba talaga ako kikibuin, ha? Sorry na nga, di ba? Nagselos lang ako. Ewan ko sa'yo. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo sa akin at babawi ako sa'yo. Wala. Darling naman, sige na at sabihin mo na sa akin dahil hindi ko na kinakaya ang pambabaliwala mo sa akin. Sorry na, please. Huminga na muna ng malalim si Jamaica at tumigil kay Israel. Basta hindi mo na ito uulitin, ha? At saka, gusto kong kumain ng kaldereta sana. Okay, promise. Ano, sa kondo ko, ipagluluto kita. Alok pa nito. Nagtungo sila sa kondo ni Israel. Hindi naman ito ang unang beses na nagpunta si Jamaica sa kondo ng binata. Ngunit naroon ang matinding kaba sa dibdib niya dahil silang dalawa lamang dito at hating gabi na rin. Diyan ka na muna sa sala habang nagluluto ako. Kung gusto mo manood ka na lang ng TV. Nandiyan ang remote. Oo na at magluto ka na ron. Okay darling. Sorry, ang saya ko kasi parang mag-asawa na tayo sa lagay na ito. Masayang sabi ni Israel. Hindi na rin napigilan ni Jamaica na mapangiti. Nang mapansin niya iyon ay mabilis siyang tumalikod. Magluto ka na. Eto na darling. Inabot ng 1 oras ang pagluluto ni Israel ng mga paboritong ulam ni Jamaica hanggang sa tahimik silang nag-dinner. Doon na rin natulog si Jamaica sa silid ni Israel samantalang si Israel ay sa sala. Darling, ayaw mo ba talaga akong katabi? Manahimik ka nga dyan. Pero ang lamig dito sa sala tapos hindi mo man lang ako binigyan ng unan at saka kumot. E di kumuha ka dyan sa lagayan mo. Basta dyan ka lang at huwag na huwag kang papasok dito. Pagbabanta pa ni Jamaica. Tanga na kung tanga subalit masaya si Israel na napagluto niya ito at nakasama sa iisang bubong. Dito pa lang ay masaya na siya kaya naman hindi niya mahanap ang dahilan na sumuko. Sa paglipas ng 1 oras kung saan tahimik nang nahihimbing si Israel nang biglang kumulog ng malakas at kumidlat. Otomatikong tumayo si Jamaica at nagtungo sa lalaki. What happened? Nag-aalalang tanong pa nito sa babae hanggang sa mapansin ni Israel ang malakas na kulog at kidlat. Doon naalala ni Israel
natakot nga pala ang dalaga rito. Nandito lang ako. Israel, ubod ng takot at kabang-bulong ni Jamaica na nakayakap na ngayon sa lalaki. Para bang biglang nag-flashback sa utak nilang dalawa ang ganitong eksena noon. Sa bisig ni Israel lamang siya nakakaramdam ng kapayapaan. Kaya naman, walang pag-aatubiling nakatulog ito sa bisig ni Israel. Iyon na pala ang simula ng pagbabago ng buhay nilang dalawa. Simula ng gabing iyon, mas naging malapit sila sa isa't isa. Natutunan ng pakisamahan ni Jamaica si Israel nang hindi ito iniiwasan. Naging mas makulit din si Israel upang makuha lamang ang matamis na yes ni Jamaica. Iyon na ba ang simula ng pagbabago ng relasyon nila? O kaakibat na ng saya ang sakit? Tanghaling tapat nang matapos si Jamaica sa ginagawa niyang trabaho, hindi siya nag-atubiling isalansan ang mga gamit niya. Nagtaka naman ang kaibigan niyang si Loisa dahil isang buwan na rin itong napapansin ang ginagawa ng kaibigan. Hoy Loka, huwag mong sabihin na aalis ka na naman ngayong lunch. Isang buwan na yan na at hindi mo na ako sinasabayan sa pagkain. Aminin mo nga sa akin kung anong dahilan yan. Mula naman na, masama bang kumain sa labas? Para namang hindi ka pa sanay sa akin. Hindi eh, may kakaiba kasi sa mukha at kilos mo. Huwag mong sabihin na may kasintahan ka na. Ay sinasabi ko sa'yo te, kapag hindi ko nalaman yan, magwawakas talagang pagkakaibigan natin. Di naman na, ano bang sinasabi mo dyan? Umiwas pa ng tingin si Jamaica nang namumula ang mukha nito. Hoy, nakikita mo ba yung mukha mo ngayon? May kakaiba talaga sa kinikilos mo eh. Kaya naman, umamin ka na sa akin. Wala nga sabi. Tsaka bakit ko naman itatago sa'yo, hindi ba? Si Israel no? Akala mo ba hindi ko kayo nakita sa labas ng kumpanya na magkatawanan? Ano, kayo na? Gusto mo rin no? Sabi na eh, pabebe ka lang tapos kikiligin din pala sa huli. Pwede bang hinaan mo yung boses mo at baka may makarinig sa'yo? Pero ano nga? Magkaibigan lang kami ni Israel. Asus! May kaibigan bang ganyan na laging sabay kumain at umuwi mag-isa? Utot mo Jamaica! Di ako kahapon pinanganak okay? Pinanganak ako kanina lang. Biro pa ng kaibigan nang biglang tumunog ang cellphone ni Jamaica. Lumayo siya kaagad sa kaibigan bago niya ito sinagot. Narinig niya agad ang boses ni Israel. Wala na siyang pag-aatubiling lumabas ng company. Nabungaran niya agad ang gwapong si Israel na nakasandal sa kotse nito. Iba na naman ang sasakyan mo? Paghanga pa niyang tanong dahil para bang kulay asul ang sasakyan na pinagsunod nito kahapon sa kanya. Yes, one of my collection. Saan mo pala gustong kumain? May gusto ka bang resto? Tanong naman agad ni Israel sa dalaga nang makasakay na sila sa loob ng sasakyan. Kahit ano na lang. May kainan bang kahit ano na lang? Biro pa nito kaya hindi napigilan ni Jamaica na taasan ng kilay ang binata. Chill, binibiro ka lang naman. At ang init ng ulo mo sa akin ah. Paano hindi iinit kung iniinis mo ko? Pero kung ganon, pwede naman tayong kumain sa bahay na lang. Sus naman no, gusto mo lang pala akong makasama. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pupunta naman agad ako kung sinabi mong namimiss mo na ako. Dagdag biro pa ni Israel. Alam mo Mr. Delulu, tayo na't umalis na. Nagugutom na ako at baka magbago ang isip ko. Eto na po, prinsesa ko. At lalarga na. Nagtungo sila sa kondo ni Israel upang doon na mananghalian. Tulad ng madalas nilang ginagawa, abalang nagluluto si Israel sa kusina samantalang abala naman si Jamaica sa paghahanap ng magandang pelikula. Israel, anong pelikula ang gusto mong panoorin? Kahit ano na lang, at ikaw nang bahala. Gusto mo ba ng horror? O heto na lang, love story? Mas maganda kung love story na lang. Sagot naman ni Israel na patuloy na nagluluto ng lunch. Isang simpleng sinigang ang niluluto niya at panghimagas na buko juice. Wala siyang pinalampas na hindi niya alam lutuin dahil paborito ito ni Jamaica. Israel, bakit ganito yung movie? Parang madilim. Nangunot naman ang kilay ni Israel dahil wala siyang maalala na pelikulang ganon. Hanggang sa magulat na lamang siya nang may umungol na napakalakas na nanggaling sa TV. Mabilis pa sa kidlat na nakalapit si Israel sa TV at hinugot ng basta-basta ang TV.
Hindi ko naman nakita. Hindi naman galing yun sa akin. Ang totoo niyan. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag dahil naiintindihan ko. Putol ni Jamaica na hindi pa rin matingnan ng diretso sa mata ang binata. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa bagay nito. Promise. Hindi ko naman kailangan manood niyan eh. Si Muroko, siya ang dapat nasisihin. Bakit bang defensive mo Okay lang naman manood ng alulong na yan unless bakla ka. Ang kaninang mukha ni Israel na namumutla ay napalitan ng kaseryosohan. Come again? Sabi ko, bakit ka ba nagpapaliwanag kung nanonood ka niyan kung normal lang naman? Unless isa kang bakla? Serena? Gay? Bading? Again? Bigla na lamang lumalim ang boses ni Israel na may pagbabanta na. Hindi naman nakaramdam ng takot si Jamaica, kung hindi excitement. Dahil ngayon lamang niya nakita kung paano mawala sa composure si Israel. Sanay kasi siyang palabiro at pilyo ito, kaya naman natutuwa siya sa biglaang pagbabago. Bakit? Hindi ko naman kailangang ulitin dahil ikaw lang ang makakaalam ng tunay mong pagkatao. Huwag kang mag-alala, datanggap kita. I'm warning you, darling. Dahil sisiguraduhin kong mamamaga ang labi mo. Warning ni Israel subalit hindi talaga mapigil ang bibig ni Jamaica. Israel, tanggap nga kit... Siniil siya ng halik ni Israel ng mapusok at walang pagpipigil. Sinigurado niya na hahabol ng hininga ang dalaga sa oras na matapos ang halikang iyon. Ang akala ni Israel ay itutulak siya nito subalit hindi dahil tumugon na rin sa halik si Jamaica. Mas lalong lumalim ang pagkahalikan nila hanggang sa hindi na namalaya ni Jamaica na nakayakap na siya sa batok ni Israel. Samantalang nakahawak naman si Israel sa ulo niya upang suportahan ang batok niya dahil sa agwat ng height nila. Tumigil lamang sila nang may biglang mag-doorbell. Otomatikong lumayo si Jamaica at namumulang tinakpan ang labi. Sino bang puwisit na yan? Hindi iyan nakaligtas sa pandinig ni Jamaica. Padabog naman na binuksan ni Israel ang pintuan nang iliwanon ang mga magulang nila. Mom, anong ginagawa mo dito? Tita? Nandyan ba ang anak ko, iho? Mama, anong ginagawa mo dito? Takang tanong din ni Jamaica nang makita ang ina. Kung ganon, totoo nga ang balita na kayo na ng anak ko? Natatopan ng ina ni Jamaica ang bibig. Ito ang matagal ko nang pinapangarap. Sabi pa ng ina ni Israel. Mom! Yes. Sumilip lang kami. Sige na at ituloy niyo na kung saan kayo natigil, anak. Pasensya ka na, Jamaica. Aalis na kami ng mommy mo. Mama naman, wala po kaming ginagawang masama ni Israel. Isa pa, nandito ako para... Tila hinahanap pa ni Jamaica ang palusot sa ina na may pilyang ngiti sa labi niya. Tumingin naman ng nakakaloko ang ina kay Israel at inilabas ang isang puting panyo. Mas lalong namula si Jamaica nang makita kung paano punasan ng ina nito ang stain ng suot niyang pulang lipstick. Kakaibang walang masamang ginagawa ito at hindi nalagay ng maayos ang lipstick sa labi ng anak ko. O siya, basta galingan niyo Gusto ko sa susunod na buwan may sumisipa na dyan. Ani pa ng ina ni Israel bago sila umalis ng kondo ng dalawa. Naiwan naman sina Israel at Jamaica na tahimik dahil sa kahihiyan. Huling-huli kasi sila sa akto. Dahil sa kahihiyang nagawa ni Jamaica ay umalis ito sa kondo ni Israel. Isa sa pinagpapasalamat niya ay hindi na siya pinigilan pa ni Israel dahil mukhang maski ito ay nahihiya sa nangyari. Mas lalong nagkamabutihan pa silang dalawa sa paglipas ng mga araw. Hindi man maamin sa ngayon ni Jamaica ang tunay na nararamdaman, ngunit hindi niya na iniiwasan pa si Israel tulad noon. Lagi silang magkasabay mag-lunch lalo na ang pagsundo at hatid sa kanya sa trabaho. Kaya mas lalong naging masaya ang lahat dahil unti-unti na silang nagkakamabutihang dalawa. Iba talaga ang ngiti ng isang Jamaica araw-araw Yan ba ang epekto ng may isang Israel sa buhay? Blooming? Sagana ba sa dilig? Biro pa ni Loisa nang makita siya. Bunganga mo nga at baka ano pang isipin sa akin. Bakit? Totoo naman talagang blooming kang loka ka? Yan ata ang epekto ng isang Israel? Loka, hindi ako makapaniwala na dati inaayawan mo pa. Pero ngayon? Ay,
Kailan ko kaya makikilala ang para sa akin? Hindi ba nanliligaw sa'yo si Lito? Lito? Sino yun? Takang tanong pa ni Loisa. Yung manager sa kabilang department natin. Akala ko ay alam mong gusto niyang manligaw sa'yo. Loka, hindi kami talo. Ang kapatid ko ang trip niya at hindi ako. Sagot naman ni Loisa. Umupo na sila sa kanilang kanya-kanyang upuan upang umpisahan ang trabaho nang biglang makatanggap ng tawag si Jamaica sa kaibigan na si Jacob. Bigla siyang napatayo at basta na lamang hinablot ang bag at saka tumakbo palabas ng kumpanya. Nakatanggap kasi siya ng masamang balita at ito ay ang pagpanaw ng ina ng kaibigan. 3 araw na rin simula nang umabsent si Jamaica sa trabaho upang alalayan si Jacob sa burol ng ina nito. Sila na lamang kasi ang magkasama sa buhay kaya naman bilang kaibigan sinamahan ito ni Jamaica. Jamaica, salamat sa pag-antabay sa akin sa burol ni Mommy ah. Pero hindi ka pa ba hinahanap ng nobyo mo? Doon nabitawan ni Jamaica ang hawak na walis. Nawala sa isipan niya ang tungkol kay Israel. Nanginginig pa niyang dinampot ang cellphone subalit lowbat na iyon kaya nag-antay pa ito ng ilang oras upang magkaroon ng karga. Mga text messages at missed calls ang agad na bumungad sa kanya. Kahit kinakabahan siya, sinubukan niyang tawagan si Israel. Ang malamig na boses nito ang bumungad sa kanya. Kahit kinakain ng kaba si Jamaica, naglakas loob pa rin siyang nagtungo sa opisina ni Israel. Bumungad agad sa kanya ang binata na tahimik na nakaupo sa swivel chair. Israel, nauutal pa niyang tawag rito. Explain. Matigas pang sabi nito. Anong i-explain ko? Kung bakit hindi ka matawagan ng 3 araw at hindi mo rin sinabi kung nasan ka. Para akong tanga na nag-aantay kung nasaan ka ba at kung ano ba ang ginagawa mo. Hindi mo man lang ako tinawagan at sinabihan kung anong gagawin mo. Ano ba ako dito? Pastime? Hindi naman sa ganon. Nawala lang sa isip ko dahil naging abala ako sa burol ng mommy ni Jacob. So, ang ulupong na naman na yon. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng kaibigan ko. At bakit ko ba kailangang sabihin sa'yo ang mga gagawin ko? Tsaka, tumulong lang naman ako dahil nag-iisa na siya sa buhay. Eh ako, anong palagay mo sa akin? Back up? Para kapag kailangan mo, babalikan mo. Kapag hindi mo na kailangan, isasantabi mo na. Hindi na napigilan ni Israel na kumawala ang naipong hinanakit para sa dalaga. Samantalang hindi naman ito nagustuhan ni Jamaica kaya kahit kumalma sa pag-aaway ay mas lalong nasilaban ang namumuong init ng ulo nila. Teka nga, bakit ka ba nagagalit? Kailangan ko ba talagang ipaalam sa'yo ang mga ginagawa ko? Magkaibigan kami ni Jacob at tinulungan ko lamang siya. Kaya anong kinagagalit mo dyan? Di mo ba naiintindihan kung anong ikinagagalit ko? Hindi ito tungkol sa kung tinulungan mo siya o nag-iisa siya. Eh ano? Sorry ah, kasi hindi ko nagawang sabihan ka. Sarkastiko pang sabi ni Jamaica. Jamaica, ang sakin lang naman, sana sinabihan mo ko kung gusto mong tulungan ang kaibigan mo. Nag-aalala ako para sa'yo at alam mo yan, pero hindi mo man lang ako naisip. Hindi ko naman intensyon, nawala lang sa isip ko dahil naging abala ako sa pagtulong. Sorry. Hindi ko gustong pagtaasan ka ng boses. Sorry kung hindi kita nasabihan. Ani naman ni Jamaica na mapagtanto ang naging ugali sa lalaki. Hindi rin nakatiis si Israel at tumayo na siya sa kinauupuan at lumapit sa dalaga. Niyakap niya ito at hinagkan ang uluhan. Hindi rin kasi napigilan ni Israel ang init ng ulo niya sa babae. Sorry, hindi naman sa gusto kong magsalita ng hindi maganda. Ang akin lang sana. And nagsabi ka. Sorry. It's okay. Sorry din dahil hindi ako nagtanong ng maayos. I'm really sorry. Pero sana sa susunod, magsabi ka sa akin ha. Oo, magsasabi ako sa'yo. Pasensya na kung napagsalitaan din kita ng hindi maganda. Sorry Israel. Okay lang. Pero kiss mo muna ako. Biro lamang sana iyon ni Israel sa dalaga. Subalit nagulat siya nang palatakan siya ng halik sa labi. Mabilis naman iyon subalit para bang huminto ang mundo niya nang magdikit ang mga labi nila. Hindi ka nagalit, di ba? Galit pa ako. Pero sabi mo hindi na. Nagsorry naman ako, hindi ba? Galit pa kasi ako.
Nangunot na ang kilay ni Jamaica sa sinasabi ng lalaki hanggang sa mapagtanto nito ang ibig sabihin niya. Natawa na lamang ang babae dahil sa kalokohan nito sa kanya. Ang kaninang silid na napupuno ng tensyon ay napalitan ng tawanan at kulitan. Naging maayos silang dalawa ngunit hindi rin pala magtatagal iyon nang dumating ang malaking problema sa buhay nila. Dahil naging madalas na ang pag-aaway nilang dalawa, dahil na rin sa pinapakita ni Jamaica, malaking problema na hindi niya aakalain na makakaapekto ng malaki sa relasyon nilang dalawa. Bakit kasi hindi mo muna siya tanungin o kausapin? Bakit kasi lagi kang umiiwas sa tuwing nagkakaroon kayo ng pagtatalo? Alam mo, Jamaica, minsan nakakainis na. Tapos nakakairita na rin yung ugali mo. Wala naman akong ginagawang mali, Loisa. Siya nga itong selos ng selos kay Jacob eh. Magkaibigan lang naman kami. Gaga. Malamang magsiselos yan. Madalas ba naman kayong magkasama tapos iniwan mo lang siya basta-basta? Sinasabi ko sa'yo na hindi tama yung ginagawa mo. Basta, wala akong ginagawang mali at wala dapat akong ihingi ng tawad sa kanya. Ayan, diyan talaga kayo magkakasira niyan. Ani ni Loisa kay Jamaica subalit hindi talaga nakinig si Jamaica sa kaibigan. Madalas kasi nilang pagtalunan si Jacob dahil nga sa pagkawala ng ina ng lalaki. Madalas itong atakihin ng anxiety kaya naman to the rescue si Jamaica. Iyon ang hindi napapansin ng dalaga na naeetsapwera na niya palagi si Israel. Umuwi si Jamaica sa kanyang kondo nang mapansin niya ang puting box at paper bags sa harapan ng kondo. May letter ito sa loob at isang invitation sa gaganapin ng company at nais siya ni Israel na pumunta roon para sa kanya dahil kasama na sa party na iyon ang pagpapasa ng kumpanya sa lalaki. Bukas na ito ng gabi, kaya naman excited na nagtungo si Jamaica sa loob ng kondo at sinukat ang gown na talaga namang bumagay sa kanya. Dahil likas na pabebe siya, ay hindi niya binigyan ng pansin ang cellphone na tumunog at ang caller nito ay si Israel. Lumipas ang magdamag at maghapon hanggang sa araw na ang lumipas subalit wala pa ring tulog at pahinga si Jamaica dala ng matinding pagod sa pagbabantay kay Jacob, ang kaibigan niya. Natagpuan kasi itong walang malay at overdose sa mga pampatulog na iniinom. Siya lamang kasi ang kilala nito kaya siya ang tinawagan. Naalala din ni Jamaica ang party na natapos lamang na hindi siya nakapunta. Nag-iwan naman siya ng mensahe kay Israel ngunit walang mensahe ang bumalik sa kanya. Bumukas ang pintuan ng hospital room at iniluwan nito si Loisa ang kaibigan niya na may dalang mga pagkain at damit pamalit. Bruha, wala ka bang planong umuwi muna ng kondo mo? Wala bang pamilya yan? Iyan agad ang bungad sa kanya ng kaibigan. Sinabihan kasi siya nito na baka masira ang relasyon nila ni Israel dahil dito, ngunit naging panatag siya. Hindi ba napag-usapan na natin to? Di mo ba maintindihan na dahil sa kanya mukhang magkakasira kayo ni Israel? Jamaica, wala ka ba talagang pakialam sa kanya? Alam mo ba kung anong ginawa niya ng gabing yun? Alam mo ba kung ano ang sinayang mo? Kaibigan mo ko pero sa pagkakataong ito, maling-mali. At sumusobra ka na. Hindi makapaniwala si Jamaica sa naging galit ng kaibigan. Ngayon lamang ito nagalit ng husto sa kanya. Hindi niya maintindihan dahil nagsabi naman siya. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ako ni Jacob. At kailangan ka rin ni Israel, Jamaica. Sana gumising ka na at sana ngayon magising ka na sinayang mo ang lalaking ginawa ang lahat para sa'yo. Uuwi na ako at sana hindi mo pagsisihan ang lahat ng ginawa mong to. Iyon lamang ang ginawa ng kaibigan at saka na ito umalis ng ospital. Nanginginig ang mga kamay niyang dinayal ang numero ng ina at nagtanong kung ano-ano nga ba ang nangyari ng gabing iyon. Ganoon na lamang ang pagpatak ng mga luha niya nang malaman ang totoo. Dahil ng gabing iyon ay sorpresa pala upang alukin siya bilang girlfriend nito at saksi ang pamilya at mga kaibigan nila. Napahagulgol siya ng malakas dahil sa takot na baka nga dahil dito ay bigla na lamang mawala si Israel sa kanya. Kinabukasan, nang maging maayos na ang kaibigan na si Jacob, ay agad siyang tumungo sa opisina ni Israel upang kausapin ito. Ngunit nasa meeting pala ito kaya naman
nagdemand siya na kailangan nilang mag-usap. Madam, hindi po talaga pwede dahil nasa meeting po si sir. Kung gusto niyo po, maghintay na lang po kayo sa opisina niya mismo. Pero kailangan naming mag-usap, kaya palabasin niyo siya dito ngayon din. Demand pa niya at hindi na inisip ang kahihiyan. Pasensya na po pero hindi talaga pwede. Kung ayaw mo siyang tawagin, ako na mismo ang papasok ng conference room na yan upang kausapin siya. Madam, hindi po talaga pwede at pwede naman po kayong mag-antay sa opisina. Nagwala si Jamaica dahil nais niyang makausap ang binata sa lalong madaling panahon, kaya naman nang sa wakas lumabas na si Israel ay siya naman pag-urong ng galak niya dahil ang lalaking puno ng pagmamahal ang mga mata noon sa kanya ay napalitan ng lamig. Di mo ba naiintindihan na may meeting ako, Jamaica? Ani nito na ubod ng lamig ang boses sa kanya. Nasaktan si Jamaica, ngunit sino ba siya upang magreklamo kung kasalanan niya naman ang lahat? Pwede ba tayong mag-usap? Gusto ko lang sana mag-explain. No need. Naiintindihan ko naman. Bati na tayo? Ani pa ni Jamaica na mas lalong nagpadismaya kay Israel. Jamaica, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi bata ang kausap mo para kapag may nagawa kang hindi maganda ay okay na ang lahat. Umalis ka na muna. Dalabala ako ngayon. Sorry, pero bakit? Ayaw mo ba akong makausap ngayon? Gusto ko lang naman ipaliwanag kung bakit di ako nakapunta. Hindi na kailangan. At pakiusap, umalis ka na. Bakit mo ba ako pinipilit na pauwiin, ha? Gusto nga kita makausap kasi nga gusto ko lang sabihin na babantayan ko si G. Pwede bang tumigil ka na? At tama ng ganitong ugali mo. Di ka ba makaramdam na nasasaktan na ako at pinagmukha mo akong tanga? Jamaica, tao lang din ako at nagsasawa sa paulit-ulit na ginagawa mo. Pupunta ka dito para mag-sorry tapos okay na? Paano ako? Nasaktan ako. Mas pinili mo pang ibang lalaki kaysa sa akin, hindi ba? Bakit? Sa tingin mo, nakakatuwa yun? Di ko alam kung anong nasa utak mo para umakto ng ganito. Tuluyan na ngang kumawala ang galit at hinanakit ni Israel. Pero pinuntahan ko lang si Jacob dahil kailangan niya ako. Hayop na Jacob na yan. Kailangan ka niya. Bakit? Sa tingin mo, di kita kailangan? Para akong aso na sunod ng sunod sa'yo kahit di mo man lang ako matingnan. Pinamukha mo sa akin na sayang ang panahon ko sa pagmamahal sa'yo. Tila isang punyal iyon na tumarak sa puso ni Jamaica. Hindi niya napigilan ang maluha sa harapan nito, ngunit nanatili ang tila pagod at walang ganang tingin. Nawala ang makislap at puno ng pagmamahal na mata. Sorry na, please. Hindi ko alam. Di mo alam. Kasi nga, hindi naman ako mahalaga dito. Alam mo, dapat noon pa man, nakinig na ako sa mga kaibigan ko. Umalis ka na at huwag na muna tayong magkita. Pasensya na, pero sa pagkakataong ito, di ko na kaya. Israel, huwag naman ganito, please. Pwede pa naman natin pag-usapan, hindi ba? Babawi ako. Too late for that. I have to go. Take care. Iniwan siya ni Israel roon ng luhaan. Napahagulgol na lamang siya ng tahimik dahil pakiramdam niya ay piniga ang puso niya ng paulit-ulit. Ganoon pala ang sakit kapag nasa huli ang pagsisisi. Dahil kitang-kita niya kung paano nagbago ang lalaking mahal na mahal siya. Ngayon niya naisip na malaki pala ang kasalanang nagawa niya. Ngayon niya napagtanto na mahal niya talaga si Israel. Mahal na mahal. Nang araw na iyon ay luhaan siyang umuwi sa pamilya. Nagsisisi na sinayang ang pagkakataon. Sinayang niya ang lalaking tanging nagmamahal pala sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko dahil nagpasya siya na babawi kahit na parang i-ignore lamang siya ng lalaki. Hindi siya napagod. Sinuyo niya ito, palaging dinadalaw sa opisina upang dalhan ng lunch. Kinakain man ng matinding kahihiyan, ngunit nilunok niya ang lahat ng ito. Subalit hindi na siya muling tiningnan pa ni Israel. Pupuntahan mo na naman si Israel? Hindi ka ba napapagod? Hindi ka na pinapansin ng tao, oh. Hindi ka ba nagsasawa na habulin ng isang tao na ayaw naman talaga sa'yo? Ani ng kaibigan. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib dahil ramdam din niya ang galit ng kaibigan. Ito kasi ang sumusuway sa kanya noon, ngunit hindi niya talaga pinakinggan. Kaya naman, nauwi sa ganito. Loisa, sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Pero gusto kong bumawi. Gusto kong subukan. Alam mo ba,
Ngayon lang ako naging ganito na mahal ko pala si Israel. Pero natakot talaga ako. Natakot ako pero mas nakakatakot pala na mawala siya. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Nasa maayos na lalaki ka na. Bakit mo pa sinayang? Pero pasensya ka na kung nagalit ako. Dahil alam kong nasasaktan mo na siya. Sana, magawa mo pang bawiin ang puso niya. Gagawin ko ang lahat dahil mahal ko siya. Matapos ang usapan nila ng kaibigan, masaya siyang nagtungo sa kumpanya ni Israel nang mapansin niya ang binata na masayang nakikipag-usap sa babae. Biglang kumirot ang puso niya. Nagselos siya, nasaktan, ngunit anong karapatan niyang magselos? Nakatayo siya roon hanggang sa mapansin siya ni Israel. Bigla na lamang nawala ang ngiti sa labi nito nang makita siya. Lasang-lasa niya ang pait ng sakit. Sino siya, babe? Tanong pa ng babae kay Israel kaya naman mas lalong nagpuyos ang damdamin niya. Oh, she is Jamaica. Bale, magkababata kami. Oh, siya yung babae? Ani pa ng babae at mas lalong tumingin ng nakakaloko kay Jamaica. Nanliit naman si Jamaica dahil napakaganda ng babaeng nasa harapan. What can I do for you? Ani pa ni Israel. Dinalhan kita ng lunch. Nahihiya pa niyang pinakita ang paper bags na dala. Di mo naman kailangan gawin yan dahil kakain kami ngayon sa restaurant. Ganun ba? Biglang nalungkot ang tono ng boses ni Jamaica. Paano kung sumama ka na lang sa amin para sabayan kami sa lunch? Suhestyon pa ng babae. Nako, hindi na. Ayos lang naman. Babalik na ako sa kumpanya. No, sumabay ka na sa amin. Hindi ba, babe? Wala namang problema kung sasabay siya sa atin kumain, di ba? Hindi niyo ba gustong mag-usap ng maayos? Napabuntong hininga naman si Israel bago pumayag. Nahihiyaman, napilitan na si Jamaica na sumama sa kanila para lamang siyang hangin sa dalawa. Kitang-kita niya kung paano mag-usap ang dalawa nang sinasabayan pa ng tawanan, habang siya ay nakatingin lamang sa labas ng bintana. How about you, Jamaica, right? Kailan ka ba magpapakasal? Di mo ba alam na may fiancé na ang lokong to? Nanigas ang buong katawan ni Jamaica sa narinig niya. Fiancé? Sino? Kailan pa? Hindi ba sinabi nitong mokong na to? Ikakasal na kami. Ikakasal na kayo? Bumilis ang pagtaas-baba ng balikat ni Jamaica sa nalaman. Pigil na pigil ang mga luha niya na huwag itong pumatak. Nanginig din ang mga kamay at nanlalamig ang buong katawan niya. Hindi alam kung ang puso niya bang kumikirot o ang paper bag na nabitawan niya. Grease. Bakit, babe? Hindi ba niya alam? Loko ka ha, dinedenay mo na ako ngayon. Pero, iyon nga, sana makapunta ka sa kasal namin. Isa ka sa naging kaibigan nitong mokong na ito, kaya dapat lang, talagang nandun ka. Ngumiti pa ng sobrang lapad ang babaeng tinawag na Grease. Grease, tama na. Bakit? Ayaw mo bang malaman niya ang nalalapit nating kasal? Dapat naroon siya dahil magkababata kayo. Kaya naman Jamaica ha, asahan kita. Oo naman. Congrats sa inyong dalawa. Hanggang sa matapos ang araw na iyon, naging tahimik lamang si Jamaica. Pinapanood ang dalawa kung paano nagtawanan ng mga ito sa harapan niya. Wala siyang magawa kundi ang manahimik at indahin ang paninikip ng dibdib niya sa selos at sakit. Paminsan-minsan ay kinakausap siya ng babae, subalit hindi siya ni minsan binalingan ng tingin ni Israel. Simula din na iyon ay hindi na muna pumasok sa trabaho si Jamaica dahil nagkaroon siya ng sakit. Umasa siya na dadalawin siya ni Israel, ngunit naging bigo siya dahil walang Israel ang nagpakita sa kanya. Anak, pumasok ka na kaya sa loob. Hindi na ata dadalaw si Israel. Sa pagkakaalam ko kasama niya si Grace sa isang business travel. Kaya naman anak, magpahinga ka na. Mama, ganito ba ang karma ko? Dahil hinayaan ko siya. Mas pinili ko ang ibang tao. Ganito ba kasakit kapag yung tao na tunay na nagmamahal sa'yo biglang nawala? May pait at sakit na sabi niya sa ina. Huminga naman ng malalim ang ina niya bago siya sumagot.
Nasasaktan siya sa nakikita sa anak, ngunit wala siyang magawa dahil ang anak niya ang may kasalanan. Anak, ipahinga mo muna yan at huwag mo munang isipin. Ang sakit kasi ma eh. Dahil kung kailan napagtanto ko ang totoong nararamdaman ko, doon naman siya nawala. Hindi ko kasi maintindihan ma. Dahil bakit huli ko na nalaman pa? Ngayon, ikakasal na siya. Ano na? Paano na ako? Anak, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dahil may sakit ka pa. Ang sakit kasi ma eh. Ang sakit-sakit dahil wala man lang akong magawa para mapatawad niya ako. Kung hindi ko sana siya binaliwala, siguro masaya pa kami ngayon. Kung hindi ko sana siya sinaktan, siguro ako pa rin ang mahal niya, di ba? Ang sakit kasi ma eh. Bakit ganun? Bakit ang tanga-tanga ko? Tama kayo eh. Tama kayong lahat na pagsisisihan ko ito balang araw. Puno ng hinanakit niyang sabi sa ina na walang magawa kundi ang tingnan siya ng puno ng awa. Mahal na mahal ko si Israel, ma. Mahal na mahal ko siya. Pag-amin niya sa ina at pagiging totoo niya sa nararamdaman. Isang linggo ang lumipas at hindi na nga nangulit si Jamaica kay Israel. Ngunit hindi mo makikita ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Masaya itong pumipili ng singsing sa isang mamahaling shop sa loob ng mall na pag-aari ng ina. Masaya pang lumapit rito ang babaeng si Grace upang silipin ang ginagawa ni Israel. Ang pangit naman niyang napili mo. Hindi mo ba alam na mas malaki ang bato, mas magtatagal kayo? Kanino mo naman nalaman yan, bansot? Siyempre, ako pa ba? Teka, alam mo ba ang sizes ng daliri ng pagbibigyan mo niyan? Dinampot pa nito ang pinakamagandang singsing na naroon. Ganitong-ganito ang suot niyang engagement ring na ngayon niya muling naisuot. Patingin ako ng daliri mo, dahil sa palagay ko, same kayo ng kamay. Loko, gagawin mo pa akong tester ah? Tumawa pa ng malakas si Grace bago lumapit sa lalaking nakasimangot na ngayon habang papalapit sa kanila. Baby, bakit nandito ka? Ang akala ko abala ka sa company. Di ka nagsabi na pupunta ka dito. Aniya pa ng asawa ni Grace at walang iba kundi ang kaibigan na si Morocco. Kailangan ba magharutan kayo sa harapan ko? Bakit mo naman susuotin ng singsing aber, asawa? Di ba nag-usap na tayo? Na ayaw kong may iba? Dahil gusto ko lang, ikaw. Loko, baliw talaga kayo magkakaibigan. Tinutulungan ko lang siya na bumili ng singsing para sa fiancé niya. Iba din kasi si Mokong, arte-arte pa pero gagawin din pala. Wala ba siyang daliri at kailangan ka pang isama? Baby naman, ang init ng ulo mo ha. Parang hindi mo naman alam na pinaglilihian ko si Israel. Kaya manahimik ka dyan kung ayaw mo sa labas ka matutulog mamaya. Pagbabanta pa ni Grace sa asawa. Nanahimik naman ito at parang bata na yumakap sa babae at pinanood na lamang ang kaibigan na si Israel. Hanggang sa napagdesisyonan na ni Israel ang umuwi ng kondo nang mapansin niya ang pamilyar na figura ng babae. Malakas ang ulan ng gabing iyon. May hawak din itong paper bag at bouquet ng bulaklak. Jamaica, what are you doing here? Di mo ba nararamdaman na umuulan? Wala ka bang pakiramdam? Galit niyang sabi at mabilis na hinila ito pasilong ngunit nagmatigas si Jamaica. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Wala na ba kahit konti ha? Hindi ko na ba maibabalik ang pagmamahal mo sa akin? Jamaica. Sagutin mo na ako, please. Nahihirapan na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung paano ka pa makukuha sa fiancé mo. Sabihin mo na sa akin, please. Tapatin mo na ako na hindi mo na ako mahal. Sigaw niya kasabay ang mga luha na sumasabay din sa pag-agos sa ulan. Pumasok na muna tayo sa loob at baka magkasakit ka. Sagutin mo ako! Mahal mo ba ako? Natulala pa ng dalian si Jamaica. Kung gusto mo makuha ang sagot ko sa tanong mo, sagutin mo muna ang tanong ko kung mahal mo ba ako. Natatakot na akong sumugal ulit at hindi ko na alam ulit kung paano pa ako kapag nasaktan ako. Mahal kita. Sa wakas, pag-amin na ni Jamaica sa lalaki. Ang kabang nararamdaman niya ay nawala nang makita ang malapad ng ngiti ni Israel. Ang ngiti na kay tagal niyang hinanap. Ang mga mata nito na kumikislap habang pinagmamasdan siya. Ulitin mo nga at hindi ko narinig. Mahal kita, Israel. Mahal na mahal kita.
Kaya please, love me again. Sinalubong siya ni Israel ng mapusok at sabik na halik. Malugod naman iyong tinanggap ni Jamaica. Binuhos niya ang lahat ng pagmamahal sa halik na iyon na tumagal ng 1 minuto. Pigil at hinihingal ng maghiwalay ang mga labi nila. Pinagdikit din ni Israel ang mga noo nila habang hawak ang pisngi ni Jamaica. Mahal na mahal kita, darling. Hindi yun nawala. Hindi kailanman nawala. Kahit sinong babae pa ang akitin ako, wala pa rin sila sa karisma mo. Binaliw mo ako. Baliw na baliw ako sa'yo. Kaya hindi ka dapat umasa na mawawala lang ng basta-basta ang pagmamahal ko sa'yo. Israel naman eh. Totoo ba? Mahal na mahal kita. Matagal na. Kaya please, huwag kang magpakasal sa kanya. Ako na lang please. Ako na lang ulit. Tayo na lang ulit. Ang akala ni Jamaica, matatapos na roon ang lahat. Ngunit nagkakamali siya dahil nagulat na lamang siya nang lumuhod sa harapan niya si Israel. Natutop niya ang sariling bibig nang ilabas ni Israel ang pulang maliit na box. Ang laman nito ay singsing na kumikislap. Israel? Mahinang tawag niya sa pangalan nito. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw at wala nang iba. Ikaw lang. Paano si Greece? Hindi ba siya ang fiancé mo? Asawa siya ni Morocco, ang isa sa mga kaibigan ko. Magkaibigan lamang kami. At gusto kong mag-sorry dahil gusto ko lang naman makita kung nagsiselos ka ba o ano. Pag-amin ni Israel, hindi nakapagsalita si Jamaica kundi tanging pag-iyak lamang habang tumatango. Will you marry me? Marry me, darling. Oo naman. Yes. Pakakasalan kita, Israel. Maligayang sabi ni Jamaica. Nanginginig pa ang mga kamay ni Israel nang isuot niya ang singsing sa dalaga. Hindi mawala ang malapad na ngiti sa mukha nila ng gabing iyon. Magkahawak kamay nilang binaybay ang patungong kondo ni Israel. Nang gabing din iyon, hindi na nila napigilan pa na iparamdam ang matinding pagmamahal sa isa't isa. Oo, naisuko na ni Jamaica ang sarili sa kanyang fiancé at soon-to-be husband. Wala nang pag-aalangan at takot na nararamdaman dahil sigurado na siya at ayaw na niyang mawala pa si Israel sa buhay niya. Lumipas ang 5 buwan at nakapagpakasal silang dalawa sa lalong madaling panahon. Nabuntis kasi si Jamaica matapos ang gabing iyon at ngayon ay 4 na buwan na ang dinadala niya. Iyon na ata ang pinakamaganda at tamang desisyon na nagawa ni Jamaica sa buong buhay niya. Ang mahalin ang isang Israel dahil napakabuti talaga nito. Hindi ito napagod sa pagmamahal at pag-aalaga sa kanya kahit na hindi na makatao ang mga pagkain na pinaglilihian niya. 12:00 ng gabi nang makaramdam ng gutom si Jamaica ngunit wala siyang magustuhan sa ref kaya naman bigla na lamang siya napaluha. Samantala, napansin naman ni Israel na wala ang asawa sa tabi niya. Kaya naman, dali-dali siyang bumaba upang hanapin ito sa kusina. Piniga ang puso niya nang makita itong luhaan na nakatayo sa harapan ng ref. Baby, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tsaka anong oras pa lang? Nagugutom ka ba? Nagugutom na naman ako at hindi ko gusto ang mga pagkain sa ref. Anong gusto mo? Bibilhin ko. Basta wag lang magutom ang baby ko. Gusto ko ng balot pero walang sisiw. Pero balot ha, at ayoko ng penoy at saka suka na maraming sili. Bigla namang naglaway si Jamaica sa isiping kakain siya ng balot. Hindi napansin ang nakangiwing mukha ni Israel. Dahil saan ba siya kukuha ng balot na walang sisiw? Baby, hindi ba parang ang hirap naman ata nun? Balot na walang sisiw? Mas maganda ba kung tanggalin ko yung sisiw sa balot? No! Gusto ko ng balot na walang sisiw. Okay. Hahanap ako. Gusto mo bang maiwan dito o sasama ka? Tanong pa niya muli sa asawa. Emosyonal kasi ang babae kaya naman ingat na ingat siyang huwag pasakitin ang loob. Dahil sabi nga nila, huwag pasasamain ang damdamin ng buntis. Hating gabi nang maghanap sila ng balot sa daan. Ngunit sa kamalas-malasan ay walang tindero ng balot sa mga oras na iyon. Halos ikuti nila ang buong lugar, ganoon pa rin wala silang nakitang nagtitinda ng balot.
Mukhang hindi ata sila nagtinda ngayon ng balot. Aniya kahit naramdam ni Israel ang kaba na baka magalit ito. Hindi nga siya nagkamali sa hinula dahil nakita niya na agad ang mamasa-masang luha nito sa mga mata. Baby, hanap na lang tayo ng nagtitinda ng iba pang balot, okay? Pwede naman tayo humanap pa. Pero gusto ko na ngayon. Okay. Gagawa ako ng paraan. Aniya sa asawa. 2 oras ang lumipas nang tawagan ni Israel ang mga kaibigan sa kani-kanilang mga bahay. Bugnot ang mga mukha dahil wala pang pahinga ang mga ito sa kanilang mga asawa, subalit heto sila at tinutulungan ang kaibigan na maghanap ng mga nagtitinda ng balot ng 2:00 ng madaling araw. Pare, matagal pa ba yan? At baka walang kasamang asawa at anak ko. Buwisit na sabi ni Denmark, bit-bit ang isang tray ng balot. Buwisit oh. Ay kailangan pa kaming tapusin ng asawa ko pero nandito ako at nagbibilang ng itlog. Ani naman ni Oman. Pwede bang manahimik kayo? Kapag kayo may problema sa asawa niyo wala akong reklamo. Kunti na lang to at uuwi na tayo. Dapat lang Israel dahil kailangan ako ng asawa ko. Ani naman ni Morocco. Ang 6 na nagwagwapuhang bilyonaryo ay kasalukuyang nagpapaapoy ng kalan upang maglaga ng balot. Idinamay kasi ni Israel ang 5 kaibigan upang maghanap ng nagtitinda ng balot. Sila na ang naglaga upang dalhin ito kay Jamaica. 1 oras din ang ginugol nila sa paglalaga ng mga yun bago sila umuwi ng mansyon ni Israel. Naabutan nila ang kanilang mga asawa na masayang nagtatawanan sa living room, samantalang sila ay parang pinagsakluban ng langit at lupa sa mga hitsura nila. Baby, heto ng balot na gusto mo. Ani pa ni Israel sa asawa. Lumapad naman ang ngiti ni Jamaica nang makita ang mga balot. Sinimulan na nitong lantakan ang mga itlog hanggang sa mabusog. Matapos nito, napansin ni Jamaica ang pagod ng asawa na nakatulog sa tabi niya. Hindi na naman niya napigilan na mapaiyak habang pinagmamasdan niya ang asawa. Napakabuting asawa kasi ito sa kanya. At hindi talaga siya pinabayaan kaya nais niyang makabawi sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Baby, tapos ka na ba? Sorry nakatulog ako. May gusto ka bang kainin ulit? Ani naman ito napupungas-pungas ng mata. Wala. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo kasi ang tiyaga mo sa akin. Lagi ka nalang pagod tapos puyat dahil sa kaartehan ko. Huwag mong sabihin yan dahil masaya ako sa ginagawa ko para sa'yo. At sa magiging anak natin. Kaya naman, huwag mong iisipin yan, okay? Hindi ka magiging abala sa akin. Pero paano ka? Lagi na lang ikaw ang nagsasakripisyo dito Paano na ako? Anong magagawa ko para ikaw naman? Ang mabigyan ako ng anak at hayaan ako maging asawa mo ay wala nang katumbas yun. Kaya huwag mo nang isipin kahit kailan yan, okay? Tandaan mo, mahal na mahal ko kayong dalawa. Kaya naman, lahat gagawin ko para sa inyo. Hinagkan pa ni Israel ang asawa sa labi ng mabilis. Maayos na sana ang pagdadrama nilang dalawa nang magbu ang mga kasama nila sa mansyon. Dahil na rin sa yamot, binato ni Israel ang balat ng balot sa mga kaibigan niya. Muli, nagtawanan ng lahat at nagkwentuhan sa mga bagay-bagay ng umagang iyon. Thank you, Mrs. ko, sa masayang buhay na kasama ka. Ani ni Israel sa asawang yakap-yakap niya ng mahigpit. Thank you din, Mr. ko, sa walang sawang pagmamahal sa akin. Tugon ni Jamaica. Tulad ni Israel, puno ng kislap ang mga mata ng mga kaibigan niya habang nakatingin sa mga asawa nila. Tulad kasi ni Israel ay hindi rin naging maganda ang simula ng buhay pag-ibig. Subalit ang natutunan nila dito ay huwag kailanman susuko sa totoong tinitibok ng inyong mga puso. Wakas.